Noong unang panahon sa Capiz, umiiral ang mga kwentong naglalarawan ng mga aswang, mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, na nagbabalat kayo para manghuli ng tao o hayop. May isang pamilya sa liblib na baryo na napag-alamang may aswang sa kanilang hanapbuhay. Nang magsimulang mawala ang mga alagang hayop, inakala ng mga tao na ito ay gawa ng aswang. Si Ramon, isa sa mga miyembro ng pamilyang ito, ay naging curious at nagdesisyon siyang magbantay ng buong gabi upang alamin ang katotohanan. Matapos ang oras ng pagmamasid, napansin niyang ang kanyang tiyahin pala ang aswang na sumisira sa kanilang hanapbuhay. Labis siyang nagulat at hindi alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Sa halip na magtakda ng galit, pinili niyang makipag-usap sa kanyang tiyahin. Pinakinggan niya ang kwento ng tiyahin kung paano siya napilitang maging aswang para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Sa pag-uusap, napagtanto ni Juan na hindi lahat ng aswang ay masama. At may mga dahilan kung bakit sila napipilitang gawin ang kanilang mga gawain. Ipinagpapatuloy ni Ramon ang pagsasaliksik tungkol sa mga aswang at ang kanilang kultura. Sa proseso, natuklasan niya na may mga aswang na nagtatanggol sa mga tao laban sa masasamang kapangyarihan. Sa huli, naging tagapagtanggol si Ramon ng mga aswang, nagbibigay lakas sa kanilang mga boses na marinig. Kwento ito ng pag-unawa, pagkakaibigan, at pag-akay patungo sa pagtanggap sa mga bagay na maaaring kakaiba sa ating pananaw.